Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Alam nyo, pag nasa loob ho ng emergency room ng anumang hospital, talagang tensyonado ho dyan. Pag emergency, lalo-lalo pag maraming tao, madalas nagtatalo mga doktor at pamilya ho ng pasyente. Kaya kung minsan nakikita nyo, eto naman, takbong nurse dito, doon. Ang tanong, may karapatan ba ang doktor na tanggihan ang pasyente? Lalo-lalo na yun talagang seryoso at medyo nagko-complain ho na siya daw ho'y nahihirapan huminga at doon ho na sumisikip ang dibdib. Yun hong argumentong yun, naging ugat ho na parang ngayon yung hong pamilya ng biktima sumisigaw ho ng hustisya sa kapabayaan daw ng doktor. Panoorin. Ano yung dahilan? Bakit na hirap siya na tulungan yung tatay ko? Ganun ba kadumi yung tatay ko? Na hindi niya malang nalapatan ng kamay? Doktor ang takbuhan sa tuwing nasa peligro ang kalusugan ng isang pasyente. Pero paano kung nakataya na ang buhay at kamatayan? Pero doktor, hindi mo naman maaasahan. Naghinagpis at nagluluksa pa si Joseph Custodio sa pagkamatay ng kanyang ama. Pero ang mas ikinasasama ng kanyang loob, hindi raw agarang binigyang pansin ng doktor na naka-duty ang kalagayan ng kanyang tatay. Sabado, 14 ng Enero taong kasalukuyan, isinugod nila sa General Emilio Aguinaldo Memorial Hospital sa 13 Martires, Cavite ang kanyang tatay dahil masama ang pakiramdam nito. Yung tatay ko, nagrereklamo po ng nahihirapan po siyang huminga at nananakit yung kanang dibdib niya. Matapos umano makapag-fill up ng mga form na siyang patakaran ng ospital, nilapitan umano niya ang doktor na naka-duty ng mga oras na iyon na nakilalang si Dr. Jerome Morada na nakaupo lamang sa kanyang istasyon. Nagulat umano siya sa pagalit na tugon ng taong inaakala niyang may sinumpaang tungkulin na tutulong sa sitwasyong kinasasadlakan ng kanyang ama. Oh, doon ka. Hintayin mo yung pangalan mo matawag. Napahiyaman raw sa inasal ng doktor, nakiusap ulit siya na tingnan ang kanyang amang pasyente dahil hirap na itong huminga. Pero sa halip na asikasuhin, lalo raw nagalit si Dr. Morado. Dok, parang awa mo na. Tulungan mo yung tatay ko. Kasi nahihirapan na siya talagang huminga at mukhang iba na po yung lagay niya. Ang sabi niya sa akin, ikaw ang kulit-kulit mo. Kung nagmamadali ka, bakit hindi mo ilipat ng ospital yung tatay mo? O di kaya kung gusto mo, iuwi mo. Ganun-ganun po yung pagkakasabi niya sa akin. Ilang saglit pa, bumagsak at tuluyan na umanong nawala ng malay ang kanyang tatay. Doon na lamang umano sa puntong yun, nagsikilos ang mga nurse at iba pang kawani para ihiga sa bakanteng kama ang pasyente. May pwesto ho na pwede sanang kung baka ho, pinuntahan ako ni Dr. Morada nung una o yung tatay ko, kung napahiga siya, agad nabigyan ng oxygen, di sana po mas gumanda yung paghinga niya, baka ho mas naging stable pa siya, hindi na siya bumagsak. Dalagaw buhay na ang kanyang tatay ng mga oras na iyon. Tumayo umano si Dr. Morada at naglakad papunta sa kanilang direksyon, pero hindi pala para umasiste sa naghihingalo na niyang tatay. Umikot po siyang ganun. Kala ko lumapit na ho siya sa bed ng tatay ko, tumapat siya, tapos ang ginawa niya po, ang inassist niya yung katabing bed ng tatay ko. Kinailangan po manang umimporta pa ng doktor mula sa ibang unit ng ospital para pangunahan ang pagre-revive sa pasyente. Naintindihan ko naman ho, tao lang siya So baka ho pagod siya, pero ang punto ko po nandun ho siya
Ang parang pinasasama po ng loob ko, bakit kinakailangan yung doktora pa na babae ang tumingin sa tatay ko samantalang si Dr. Morada ay nakaupo lang, sir. Hanggang sa malagutan daw ng hininga ang kanyang tatay, hindi man lamang daw ito sinilip ni Dr. Jerome Morada. Bakit? Dahil merong isang doktor na ayaw. Dahil tingin niya mahirap yung tatay ko. Na tingin niya mas importante yung buhay ng iba kaysa sa tatay ko. Na tatay ko hindi niya man lang mahawakan. Ano yung dahilan? Bakit na hirap siya na tulungan yung tatay ko? Inilapit ng KP team ang reklamong ito sa pamunuan ng ospital. Pinatotohanan ng kanilang hepe ang sumbong ni Joseph na hindi talaga hinawakan ni Dr. Jerome Morada ang pasyente. During the time, Dr. Morada was attending to a more toxic patient. So parang on the periphery, nakita niya yung patient. So parang siguro judgment-wise, dito muna ako sa more toxic patient. Pero nung bumagsak yung pasyente, bumagsak, and then he was brought to the stretcher. Immediately, pumunta doon si Dr. Morada, pero very combative na silang dalawa. So parang Dr. Morada decided not to intervene anymore, call another resident to take over. Agad raw niyang sinuspindi ang residenteng doktor habang nagsasagawa pa ng malalimang investigasyon. Talk to Dr. Morada and immediately suspend Dr. Morada. Anya, bilang mga doktor, lalo na sa emergency room, dapat ay nasusunod ang tinatawag na tri-aging. Yung tinatawag ko yung aming clinical judgment, yung assessment namin kung sino po talaga yung mas nangangailangan ng tulong na aming mga doktor. So mayroon yan tinatawag kong emergency, semi-urgent, non-urgent. So yung mga talagang agaw buhay, yun yung talagang nilalampatan ng lunas kaagad-agad. Kasi it's a life-threatening condition. Kung pagbabasihan natin, Lex, yun mismong director ang sabi, sinuspindi nila. So, nakakita sila ng grounds for suspension. Etong doktor na tong nirereklamo, hindi naman wala tayo ng Morada. So, nagkaroon ng pagtatalo sa pamamagitan, sa pagitan ho ng pamilya at yung doktor. Malamang may pareho sila. Mainit ang ulo na. Ito dahil hindi pa talaga full-fledged doctor tong kumag na kengkoy na doktor to, na ang pangalan nitong doktor na to ito si Jerome, dito mo mukhang tambay sa kanto tong putok sa buho na to eh. Do you look like a doctor there? Nakikita mo, kita mo si itsura pala. Akala mo yung tambay yung titinda ng fishball or taho. Ganyan bang itsura ng doktor? Pero sige, ayaw ko maging judgmental. Una sa lahat, ang trabaho ng doktor, ang sino man nanonood, ay talagang iyan bibigay yung karampatan lunas, agarang lunas, pag nandyan sa emergency hospital. Di kayo dapat namimili. Subalit, kung kayo mainit ang ulo, nag-doktor pa kayong putok sa buho, di dapat nagpulis na lang kayo. Importante kasi, tinuring ho kayong doktor, nag-aral ho kayo ng matagal, tapos kapag nakuha na ho ninyo, ang inyong pong profession as doktor, una ho na, tama si Ben. Ang una-unang gawin ho ninyo, iligtas ho ninyo. Yun ang ngangailangan ho ng karampatang pong lunas. Pero kung tatanggihan ho ninyo, kung sinabi talaga ho na ayaw nyo talagang galawin yung pasyente, mali naman talaga ho yun. Marami ho nangyari na ganon. Ito'y isang example lamang. Kaya namin gusto itong ipaliwanag ho sa ating taong bayan na marami nangyayaring ganito. Hindi ho natin nilalahat ang mga doktor. May mga ilang doktor na tatamad-tamad talaga ho. May mga doktor na magagaling, may mga doktor na mga pulpul, may mga doktor ng kabayo, may mga doktor na mga nandoon na para doon sa mga patay na. Pero itong doktor na to, sana itong pakiulit nga, pakita ang mukha na itong tao. We're not condemning you, but would like to let you know, lahat ho kayo, yan ho, kung anumang medical school ang pinanggalingan mo at kung sino yung mga nagdodoktor ngayon, nanunood ng Kilos Pronto, learn from this mistake. Yes. Huwag niyong tutularan tong ganere. Hindi nating pinangungunahan kung anong magiging, sabihin ho natin, maging resulta ng investigasyon, something is very wrong. You're supposed to be saving lives. Yes. Yun, number one. Dito, dahil di mo nagustuhan yung asal lang sinasabing kung ano man yung pagtatalo ninyo, dapat bang umabot pa sa punto na parang pinabayaan? Hindi man lang tiningnan. Tumawag pa sila ng ibang doktor para atenan. Kaya itong nandito ngayon,
makinig ka. Doktor ba to? Oy, Jerome Romada, doktor ka ba? Doktor ka ng kabayo? Doktor ka ng pang-imbalsa mong putok sa buho ka? Siguro, Ben, sila'y nagkaroon ng mainitang sagutan dahil siguro, yung anak ko, medyo nagpapanik na ho. Pero mo, magulang ho, tatay Siyempre mo yan naman. gusto mo mabuhay pa ho yung tatay mo. Siyempre, nagpanik na siguro yung bata. At ang nakaharap niya, itong si Dr. Murada, definitely, dapat ho, Dr. Murada, kayo yung huminahon. Huwag na ho ninyong sabayan yung polarity ng tao. Kapag positive kayo, sasabog talaga kayo. Wala kayong maayos talaga. Ito ako, Lex, ano? Dr. Morada, tatanda ka rin. Magkakaroon ka rin ng anak, malalaman mo kung paano ang anak, ikaw, anak ka ngayon, ano? Maaari, may ama ka at may anak ka, hindi matutuwa ang ginawa mong asal niyan, ang mga magulang mo, they're not gonna be proud of you. Plain and simple. Kinahihiya ka nila kasi sa halip na nasalba mo, natigok, namatay yung pasyente. Nako, ang hirap buhayin na ho yan. Anyway, sana po ang DOH rin po ay makialam dito sa issue ito.